Hello, hello, Pisces Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for August 24 hanggang 30. Huling linggo ng Agosto, napakabilis, mga mahal kong Pisces, no? So, alamin natin na naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na ha, yung isang tanong mo. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. So, intay-intay po kayo dyan. Let's begin. Inhale and exhale your cards for the week. You have the star card. Beautiful. Siya nga pala mga mahal kong Pisces. Thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads. Wow, Nine of Cups. Beautiful. Alam nyo naman, yan lang yung tanging paraan para suportahan ako, di ba? So, please, wag po kayo mag-skip ng ads. Salamat po. Kamusta kayo today? How are you? Okay? At the bottom of your deck, meron kang the King of Swords. Si King of Swords dito, sinasabihan ka, Pisces, na umaksyon ka na. No? I don't know why. Parang very, ano to eh. Alam mo parang masigasig na kapag kailangan ka doon, nandun ka kaagad. Kapag kailangan gawin to, aasikasuhin mo na agad. Pag kailangan simulan yun, sisimulan mo na. Hinding-hindi ka magsasayang ng oras. Parang ganon. Sinasabi rin dito na kailangan makita mo ng maliwanag yung sitwasyon para alam mo yung gagawin. So this week, pinapayuhan ka to be decisive, smart, bantayan ng dila, maaaring baka mamaya makapagsalita ka ng mga bagay na hindi mo naman minimin. Kaya hawakan ng dila at pag-isipan mo na yung mga sasabihin. Pero ang kailangan sa'yo ngayon, Pisces, action, galaw, talagang hands-on ka tungkol sa isang bagay. Okay? Especially in your core energy, meron kang the star card. Really, the spotlight is on you. Talaga namang kinakatigan ka ng kapalaran ngayon. Meron kang hinihiling kay God at sabi mo, God, this is what I want. This is what I need. Help me accomplish this. So, asahan mo ngayong linggong ito yung pagdating ng isang maliwanag na direksyon or sagot, no, na parang gets ko na. Yan yung gagawin ko, yan yung pupuntahan ko, ito yung kilos ko. Pinapayuhan ka rin na wag kang mawawala ng pag-asa tukol sa isang bagay. Okay? Ramdam ko dito yung chosen one ka eh. So parang halimbawa, this week, ikaw ang mapipili para maging leader. Ikaw ang mapipili para pangunahan yung isang assignment. Or ikaw yung mapipili for a promotion. Ramdam ko dito yung parang isang malaking desisyon na bababa na pabor sa'yo. Halimbawa, naaprobahan na yung loan. Ang tagal mong hinihintay yun. Ayan, nag-decide na, dumating na. So, this week will be parang isang malaking linggo ng paggulong, pag-andar ng isang bagay. Kaya dapat matuwa ka dahil pumapabor sa iyo yung mga hinihiling mo. Many of you too ay sa ibang Pisces to ha, bumubuti na yung lagay ng buhay mo. Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, ramdam mo yung struggle or paggapang, makakaasa ka na, huy, may magandang darating. Okay? The star card, clarify natin. So mga Pisces, ano ba tong hinihiling mo kay God na sabi mo, please God, i-direkto mo ko ng tama doon para ma-actionan ko na. Ano yan? I-comment mo nga sa baba para matupad para sa'yo. Star card, the end card. Sabi niya, this time around, tapos na yung paghihintay, parang ganon. Meron ka nang magagawang hakbang para gumulong na yan or matupad na or meron ng patunguhan, no? Lumalakas po ang ulan sa aking bahay, no? Kamusta po kayo today? Maulan ba sa inyo? Hopefully po safe kayo and dry, okay? Back to our reading. Sabi dito, meron talagang mga matatapos na hadlang. Meron kang mga makukompleto, meron kang malalagpasan ng mga requirements at unti-unti ka na makakalapit sa goal mo. Congrats po.
At the bottom, Ten of Pentacles, 10-10. Sabi dyan, it will be for long term. Pangmatagalan para sa pamilya, pangmatagalan para sa kita, no? Kumbaga, kung ano man tong darating na ito, na talaga magka-transform ang buhay ni Pisces, it will be for your long-term gains. Perang dire-diretso, stable na trabaho, stable income. Nako, ito na yung start. Kaya tapusin yung mga dapat tapusin, abutin yung mga dapat abutin, lakbayin yung mga dapat lakbayin, nang sa ganon matamasa mo na to. Okay? Importante yan. In the area of what you need to focus on, meron kang the 10 of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka, Pisces, sa mga pangmatagalan mong gagawin. Narinig ko dito na meron ka bang pinapatagal? Meron ka bang inaantala na parang ayaw mo pang aksyonan, ayaw mo pang asikasuhin, hindi mo pa ginagawa, kinakatulugan mo pa, no? So, ngayon gisingin mo ang iyong diwa. Tulad po ng paglakas ng ulan sa labas, gisingin mo rin yung natutulog mong lakas na parang, sige na nga, panahon na para kumilos ako, para maasikaso ko to. Halimbawa, you are now focusing. Nakausapin yung mga kamag-anak para maplansya na yung mana or yung lupa. Or you are now talking to your kapatid para pag-usapan yung nakatenggang lumang bahay ninyo na gusto nyo ng ibenta. O kaya ngayon kikilos ka na para simulan yung negosyong matagal mo nang gustong simulan. No? Ngayon kahahakbang para magkaroon ka ng abundance na dire-diretso. So isipin mo yan ngayon. Okay? Pinapayuhan ka rin na magkonsulta ka sa iyong mga family members para maisip mo yung pinaka-effective na paraan para maitayo mo yung long-term gain na yan. Okay? So Pisces, kamusta ka today? Naku, lakas ng ulan sa amin. Binabaha po ba kayo? May pasok ba kayo ngayon? Kamusta po ang weather sa inyo? What are you doing now? 10 of Pentacles, the 3 of Wands. Uy, sabi dito, panahon na for you to really charge forward. Talikuran na yung lumang buhay, Pisces, no? It's time for you to grow and expand. Sabi dito, tama na yung panonood lang, tama na yung pagtayo lang, tama na yung pagtingin lang sa pangarap, kailangan uma-action ka na, ha? Napakalinaw niyan. Charge forward, take action, move, move, move para matupad itong long term na ito. At the bottom, the 4 of Cups. Meron ka pa rin isang bagay na nasa harapan mo na pero hindi mo pa rin ina-actionan. Parang dine-deny mo pa yung kanyang entry sa buhay mo. Kahit alam mo naman na maganda yun, promising yun, okay yun, kayang-kaya mo yun. Pero nandito ka pa rin sa punto na ayoko pa, hindi pa ako ready, hindi ko pa sure, hindi pa ako kompleto or kulang pat yung ganto. Pinapaantala mo yung pagpasok ng isang bagay kaya nakatenga. Ang ganda niyan. It will transform your life. It will make your wish come true. 'Di ba? So let it in. Yan ang isang bagay na dapat mong isipin ngayon. In the area of what you need, meron kang the High Priestess. Tiwala sa iyong sarili. Manalig ka sa iyong instinct. Maalam ka. Matalino ka. Mahusay ka. May talent ka. Hindi mo naman gagawin yan kung alam mong hindi mo kaya. Dadapo yan sa buhay mo because nakatadhana yan. Kaya kapag dumating, magtiwala na lang at gawin mo yung makakaya mo. Because wala naman talagang kasiguraduhan sa life, di ba? Pero ang dapat sigurado ka, yung intention mo na, okay God, hindi ko to alam, hindi ako sure dyan, pero ramdam ko, dapat ko nang gawin. So sapat na yon, enough na yon para tahakin mo yung landas na kahit malabo, kahit hindi sigurado, pero you know, I need to do this. Okay? Importante yan. Sabi rin dyan ng iyong spirit guides, hindi mo kailangan malaman lahat. Hindi mo kailangan ng sagot na permanente or kalkulado. Basta handa ka, basta sure ka, kaya mo. Okay? High Priestess, you have the 7 of Pentacles. Panahon na para itanim yung mga punla para sa mga bagay na gusto mong tumubo in the future. Example, this time,
Handa ka na mag-training para balang araw makapasa na ako at makapunta na sa Canada or makabili ng bahay or mapag-aral sa college ng mga bata. Ngayon ka magtatanim nung pundasyon na yon at magtiwala ka na kaya mo silang pagbungahin or kaya mong gawing mahinog yung mga gagawin na yan. Example, ikaw ngayon ay may hawak na papeles, sabi mo, balak ko mag-apply para magkaroon ng regular job. Hindi ka sure kung magkakaroon ka ng regular job pero sabi mo, ilalaban ko na. So ngayon ka nagtatanim ng mga punla na balang araw aanihin mo. So begin now. At the bottom, the Wheel of Fortune, sabi dyan, iikot ang kapalaran para sa'yo kung gagalaw ka. No? Para tong roleta, di ba? Sa mga game show, iikot lang yung roleta kapag hinigit mo siya. So ganun ka din. Kapag gumalaw ka, kapag nag-effort ka, gagalaw din yung kapalaran pabor sa'yo. Okay? So if you want this lucky energy to come in your life, you have to brave yourself and brace yourself for the possibility of creation. Kailangan may tiwala ka rin sa iyong sarili na kaya ko to. Bahala na si Batman, bahala na si God, itutulay ko siya. Okay? Importante yan sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 9 of Cups. Alam mo na Pisces, kapag lumalabas to, magdasal ka na, mag-wish ka na din. So pumikit ka ngayon, i-wish mo na yung gusto mong matupad, it will come to you. 9 and 9 here, dalawang 9, malaki po yung indikasyon ng release, pakawalan. Pakawalan lahat ng takot, kaba, alinlangan, duda, overthinking, catastrophizing, yung pag-iisip na mga worst case scenario, yung mga takot mo. Kailangan talaga nililibing yan. Nang sa ganon, marating mo na yung dream mo talaga. Okay? You have 9, 9, where's the other 9? 9, 9 here telling you na kung ikaw ay duwag, maduduwag din talaga sa'yo yung pangarap mo. Okay? Sinasabi rin dito na your wish will be granted and your suffering will end. Okay? Kaya panahon talaga to for you Pisces na maniwala sa pangarap mo, maniwala sa goal mo. Kaya kailangan align yourself. Salubungin mo. Salubungin mo yung goal mo. Example, balak mo mag-YouTube pero hindi ka naman nag-upload. Diba? Balak mong maging singer, hindi ka naman kumakanta. Balak mong maging attorney pero hindi ka naman napasok sa political science na course. 'Di ba? Kailangan meron kang aksyon. Salubungin natin yung ating pangarap para totally magbago ang ating buhay. Tulad niyan, lumalakas ang ulan. May mga bagay na dumarating sa ating buhay na kailangan mong aksyonan, kailangan mong tanggapin. Kaya kung lumiliwanag na yung path patungo sa gusto mo, aksyonan mo, lakarin mo, saluhin mo. Parang ganon. 9 of Cups, the 8 of Cups. Sinasabi dyan, Pisces, na pumunta ka, no? Puntahan mo yung magpapa-fulfill sa'yo. Ang tinatanong dito, ano ba yung pumipigil kay Pisces? Kasi ang ganda promising This is a new opportunity or a new door na pwede mong pasukin. Pero ramdam ko dito na wala ka pang confidence. Wala kang lakas ng loob. Ang ganda-ganda. So, sabi dito, tumayo ka dyan, be brave, puntahan mo talaga yung para sa'yo na alam mong para sa'yo. At dyan matutupad yung pangarap mo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Emperor card. Nandito ka in your seat of power. Pinaglaban mo, napa sa'yo. Halimbawa, yung YouTubing na yan, sabi mo, balak ko nang mag-YouTube pero takot ako. Pero nung ginawa mo, nung sinimulan mo, ayan in the near future, you're very, very happy with your YouTube channel. You're sitting down here, taking control of that dream. Ginagawa mo everyday. Very happy ka. Nangyayari yung posible, no? Dati imposible lang to, pero ngayon posible na. Parang ganon, di ba? So kung ano man yan, kung ano man yung pangarap ngayon, na dati parang, kaya ko ba? Ayan, nasa buhay mo na. You're living that life. You're enjoying that life. At hindi ka lang basta-basta natupad, no? Ito ay namamayani ka. You are
really bigger than before. At kung ano man yung mga aberya or issue or conflict, kayang-kaya mong solusyonan agad-agad because you are in your best element. Okay? Kaya huwag kang matakot ngayon dahil balang araw nakaupo ka sa buhay na gusto mong matupad for yourself. Emperor, the Four of Wands. Yes, talaga namang very, very happy dahil naabot mo yung milestone. Nakuha mo yung pangarap mo, maaring bagong bahay, bagong career, or napag-college mo yung mga kapatid mo or anak mo, or nabili mo na yung property. Very, very uplifting ito dahil yung dating pangarap lang, yung dating imposible, ngayon posible na. Congratulations. At the bottom, the Queen of Swords. Very clear ang future. Dahil yan sa iyong kayod. Dahil yan sa iyong aksyon. Dahil nagpakatapang ka. Sabi mo, gusto ko nang seryosohin yung future ko. Gusto ko nang magkaroon ng long term. Ayoko na sa lumang buhay. I want to be big. I want to win. I want to be better. So congratulations, narating mo. Congrats, congrats, congrats. In your challenge, meron kang the Nine of Swords. Sinasabi dito, Pisces, na huwag ka nang magpakalunod sa mga problema mo. Karamihan dyan, nag-overthink ka lang. Okay? Pinapayuhan ka ng yung spirit guides na matutunan mong kontrolin. Yan, kontrolin mo yung mga iniisip mo. Kasi, alam mo yun, wala ka pa mang ginagawa, puro kanigahan na. Halimbawa, pupunta ka lang sa barangay para kumuha ng permit. Pero hindi ka makaalis-alis ng bahay dahil iniisip mo, ay baka wala si kapitan. Ay baka may babayaran. Ay baka mahaba ang pila. Ay paano kung i-reject ako? Paano kung hanapan ako ng papers? Paano kung wala akong mabigay? Pinapangunahan mo. Hindi ka pa man nakakalabas ng bahay. 'Di ba? So now, i-practice mo yan. Gawin mo siyang habit na before I overthink, before I think of negativity, gagawin ko muna nang may clarity, nang may sigasig. Okay? Clarify natin. The Nine of Swords, meron kang the Empress card. Yes, lagi mong isipin magagawa mo. Lagi mong isipin na may power ka. Okay? Many of the Pisces din dyan, pinapayuhan ka na alagaan mo katawan mo ha. Huwag kang mag-overwork. Yung para bagang wala ka ng time para matulog or magpahinga or kumain ng tama or magsaya. Kailangan daw i-prioritize mo yung kaginhawaan ng sarili mo ngayon. Because if you feel good, you can do good. Okay? Kaya iwasan yung mga stressors, yung mga nagadala ng stress, anxiety sa'yo ha dahil hindi makakatulong yan. At the bottom, the Judgment card. Kailangan magising ka na ngayon sa mga mali mong iniisip, sa mga maling paniniwala, sa mga kanigahan. Kung nakikinig ka sa mga maling tao, itaboy yan para malusaw yung mga kanigahan sa'yo at ma-appreciate mo yung buhay mo ngayon. Okay? In the area of your fortune, meron kang the Strength card. Sabi dito, this week, nako Pisces, magkakaroon ng bunga yung mga pinagtiyagaan mo. Okay? Very good news ito. Matagal ka nagpasensya, matagal ka nagpaubaya, matagal ka nagpakamartir para sa isang bagay o sa isang endeavor. Really, this week, you will tell yourself, ay nako, sulit lahat ng yon. Lahat ng pagod, lahat ng kayod, lahat ng binigay ko, sulit silang lahat. So thank you Lord. Ramdam ko dito na this week, makakapagpahinga ka. Parang relax ka na marirealize mong everything is fine, everything is working in my favor, kaya ko to, okay ako. Parang ganun. Strength card, the Five of Wands. Yes, sabi dito ng yung spirit guides, dahil matatag ka, dahil matibay ka, dahil hindi ka sumuko, nakita ko yung panalo mo dito. You are winning against competitors. You are winning against other people na gusto rin yung bagay na yan. No? So ikaw ang namayani. Ikaw ang nakakuha. Ikaw talagang nasa spotlight, sabi ko nga sa iyo kanina. So, kunin mo tong chance na ito para ipagbunyi at pasalamatan ng Diyos dahil sa kabila ng maraming pinagdaanan na kaya mo, nagawa mo, ma-accomplish mo.
Okay? At the bottom, the Seven of Cups, sabi dyan, meron ka talagang hinihiling na matutupad ngayon. Dati nasa isip lang na parang sabi mo, what if, sana makuha ko yun, sana makuha ko yan. Biglang boom. Yung dating imposible, posible na. Okay? In your divine messages, you have the Eight of Swords. Napakasimple. Wag na wag mamaliitin ang sarili. Alam ko marami kang insecurities, marami kang takot, marami kang inaalala. Pero kung duwag ka ngayon, walang mangyayari. Kaya kailangan magpakatapang. Pagliwanagin mong isip mo sa ano ba yung dapat kong maabot? Ano ba yung purpose? Para saan? Maaring para sa anak, para sa magulang, para sa apo. Or para sa future. Kailangan alam mo yung destination para lumakas ang loob mo ngayon. Okay? Isipin mo yan. Kailangan you believe in yourself para ma-accomplish yung mga bagay-bagay. Eight of Swords. The World card. Yes, kung mawala ka sa comfort zone mo. Masyado ka nakakulong tungkol sa isang bagay, kaya yung isang magandang opportunity, magandang bagong blessing, nahihirapan kang hawakan. It's because takot kang kumawala sa nakasanayan mong mundo. Panahon na, Pisces, to really be brave. Let the beautiful endeavor come in. Nang sa ganon, makapasok ka sa bagong era ng buhay mo. Magbabago lang yan with the end card. The new beginning will come kung talagang malakas ang loob na kumawala sa comfort zone. Okay? Alam ko takot kang sumugal, takot kang baguhin yung lifestyle mo or yung buhay mo. Pero wala na nga nangyayari dyan, di ba? Bakit nandyan ka pa rin sa same old routine? You have to fight. You have to see the truth and open yourself sa mga bagong bagay. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. Meron kang V, victory in some endeavor. Sabi dito, may panalo ka. Meron kang mapagtatagumpayan na ibang bagay sa buhay mo. Kaya magbunyi dahil makakalasap ka ngayon ng saya, kaligayahan. You have bird perched, waiting for news, package, or letter. Meron ka bang hinihintay na package, padala, or sulat, or balita? Ito yung konfirmasyon na makukuha mo na siya ngayon. You also have barrel. You will feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or goal. Pakiramdam mo may kulang sa buhay mo. Whether pera man yan, pag-ibig, or yung goal na gusto mo. Kaya kailangan talaga mag-isip-isip ka na tungkol sa bagay na ito para mangyari na yung pagdating ng abundance. Okay? Desk, pay attention to your work. Magsipag ka daw ngayon. Mag-focus ka sa trabaho, sa bumubuhay sa'yo, at saka sa kung saan ka kumukuha ng pera. Your work will be your lifeline para matawid yung mga bagay-bagay this week. Okay? Ang outcome ni Pisces for August 24 to 30, the Eight of Cups. Very, very good. Ngayon, gagalaw ka na. Ayaw mo nang manatili sa mga bagay na alam mong hindi ka na masaya. Kaya importante talaga yung matalinong aksyon. Pinag-isipan, pinaghandaan, ready kang gumalaw para magbago ang buhay. So congratulations sa mga Pisces. Ito yung linggo ng pag-andar, pagkilos, at pagtapang na suungin yung bagay talaga na alam mong para sa'yo. So congratulations. Ayaw mo na mag-settle for less. Ayaw mo na mag-settle sa kakarampot. At ayaw mo na napag-iiwanan ka. No? Eight of Cups, the Knight of Cups. Ready ka na to put your whole heart sa isang bagong bagay. Nakapagmuni-muni ka na, marami ka ng pinagdaanan na kanigahan at pag-iisip. Pero ngayon sabi mo, I will accept my purpose. I will accept my destiny. At kung ano man tong yayakapin mo, kung ano man tong sasalubungin mo, dito ka talaga tunay na liligaya at magiging successful. At the bottom, Magician card, minanifest mo yan. Hiniling mo yan. At ngayon yung katuparan niya. So, take action. Kayang-kaya yan. You have the tools, you have the ability, you have everything that you need para maigora yan at mailaban yan. So congrats. It's coming. So prepare. Okay? Sa Pisces, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon. Think of that one question. Inhale.
And exhale the answer to your question. Meron kang the Six of Wands, the Six of Swords, and the Four of Pentacles. At the bottom, meron po kayong the Empress card. Yehey! Kung ano man daw yung kinecreate mo, kung ano man yung pinagkatrabahuhan mo, or inaasikaso mo na medyo pagod ka na, continue mo lang yan. Huwag kang mapapagod, huwag kang bibitaw, because malapit ka nang magtagumpay sa bagay na ito. And mag-move forward ka na mula sa bigat, mula sa hirap, mula sa pagod. Kaya idire-diretso mo. Ito yung panahon na huwag kang bibitaw. Dahil marapit mo nang maging stable yung bagay na yan. You're gonna be very, very happy sa mga makukuha mo, sa mga matatamasa mo dahil sa panalong ito. No? You have 6-6 here. Parang regalo talaga yan. This indication of good life, good result, good gift from the universe. May paparating na magandang bagay tungkol sa mga inaasikaso mo. Kaya wag bibitaw, kayang-kaya pa yan. And soon, what you want will be there. What you need will be there. Iyong iyo. Plakadong-plakado, paldong-paldo. Okay? So, if you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Beautiful para sa'yo. Congratulations. So, Pisces, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung August 24 to 30. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Pisces for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.